in regard to me. For I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Mga magulang, mga kapatid, Paul was not easily discouraged because he was determined to live up his life to the fullest for God. He was not easily discouraged whatever condition. Ang una po ay situation. Pangalawa, condition of Paul's life. Naranasan niyang magutom. Naranasan niyang mabusog. Naranasan niyang walang saplot. Naranasan niyang may damit. Sabi niya, naging kontento ako anuman ang naging kalagayan ko sa buhay. Sapagat ang lahat ng ito ay makakayanan ko dahil sa lakas na ibinibigay sa akin ni Kristo. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, be determined. Maging determinado tayo, mga kapatid. Ang taong determinado, listen. Ang taong determinado, ang Kristiyanong determinado, hindi umaasa sa kanyang kapwa Kristiyano. Pagdating sa pananampalataya. Hindi ka umaasa dyan. Baka mamaya kung konti na lang langis niya, ng makina ng pananampalataya niya, kakatok yan. Pati ikaw makakatok. Baka mamaya kung konti na lang ang diesel niyan, gasolina niyan, hindi na aabot siya sa finish line. Doon ka nakaasa, doon ka nakasakay sa kanyang pananampalataya. Pag hindi siya umabot, hindi ka rin aabot. Are you listening? Ang isang Kristiyanong determinado na ipamuhay ang kanyang buhay na may kasukdulan para sa Diyos ay dapat determinado. Hindi umaasa sa kanyang kapwa Kristiyano. Palakpakan natin ang Panginoon. Apostle Paul, principles in life is very simple and yet it is very deep. Si Pablo, ang prinsipyo niya sa buhay niya ito, laban kung laban, patay kung patay para sa Panginoon. Kaya ang buhay niya, naibuhay niya ng lubusan para sa Diyos. Amen ba? He was very determined. Apostle Paul never give up and never surrender his commitment to the Lord, even to the point of his death. Kahit sa punto ng kamatayan, hindi isinuko ni Pablo ang kanyang commitment sa Panginoon. Ano sabi sa Philippians 1:21? For to me, live is Christ, and to die is gain. Sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay kapakinabangan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Para mabuhay tayo nang wala tayong pagsisisihan na naman sa mundong ito, mamuhay tayo para sa Panginoon. Wala kang pagsisisihan. Kagaya ni Pablo. Number 2, great principles. How Apostle Paul lived his life to the fullest for God. Sa verse 7b, ano yung kasunod nun? 2 Timothy chapter 4, verse 7. Second great principles in the life of the Apostle Paul. He was able to live up his life to the fullest for God because what? Ano sabi niya? I have finished the race. I have finished the race. Si Pablo, nung simula siyang tinawag ng Panginoon, tinapos niya ito. Kasama ng kanyang buhay. Hindi siya bumitaw. Hindi siya huminto. Hindi siya nagpahinga. Ito, Paul is a good starter and a very good finisher. Yan si Pablo. Maraming Kristiyano ngayon, ningas kugod. Maraming tao ngayon na nagsasabi sila sa Panginoon, mga ningas kugod. No? Sa simula lang mainit sa Panginoon. Sa simula lang masigla sa Panginoon. Nung bagong born again lang. Nung bagong galing lang sa camp. Pero pagtapos na ng season na yon, wala na. Malamig pa sa bangkay ng pusa ni Pedro. Ang pananampalataya at ang Espiritu. Si Pablo hindi. He became faithful to the vision from the day of his conversion up to the day of his execution. Mga kapatid, he finished the race. Walang
hindi tinapos si Pablo na ipinagawa sa kanya ng Panginoon. Are you listening, people of God? Amen. I have finished the race. What does it mean? Apostle Paul lived his life here on earth with discipline. Sabi natin, discipline. Pag wala kang disiplina, marami kang hindi matatapos. Hello? Pag meron kang disiplina, lahat ng iyong gagawin, pasisimulan, matatapos mo. He lived his life with seriousness and carefulness. Si Pablo nabuhay ng may kaseryosohan para sa Diyos. Si Pablo nabuhay ng maingat para sa Diyos. Kaya nga nasabi niya, I have finished the race. He lived his life to the fullest for God with discipline. Sabi natin lahat muli, discipline. Sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 20, buksan niyo yung Bible niyo. Kung ng kaibuturan ng kanyang puso, anong sabi niya? Ang aking, ano na po? Ang aking ninanais at hangarin. Ano raw? Huwag akong magkulang sa aking tungkulin sa Panginoon. Kaya nga nasabi niya, I have finished the race. Hindi siya nagkulang, hindi siya nagpabaya. Why? Paul lived his life to the fullest for God with discipline. May disiplina ang buhay Kristiyano ni Apostol Pablo. Hindi siya nabuhay ng kesara-sira. What will be, will be. Hindi siya nabuhay ng suntok sa buwan, suntok sa hangin. May disiplina ang buhay Kristiyano ni Pablo. Kaya may narating siya. Makinig kayo mabuti, mga kapatid. Kahit tumanda kang Kristiyano, kahit tumagal ka sa born-again Christian group, kung wala kang disiplina sa buhay Kristiyano mo, wala kang magandang mararating sa iyong pananampalataya. Mananatili kang taga-upo, mananatili kang taga-pakinig lang. Wala kang magagawa mga dakilang bagay para sa Diyos at hindi makagagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa magitan mo. Why? You have no discipline in your Christian life. Ang buhay Kristiyano, there must be discipline. Amen? You must have discipline in your Bible reading. You must have discipline in your prayer life, prayer devotion. You must. You must have your own personal Bible reading. You must have your own personal devotion and worship to God. Huwag ka lang aasa sa prayer meeting. Huwag kang aasa kung may Bible study. Huwag kang aasa sa Sunday service. Sa mga araw na walang gawain ang pangkalahatan ng iglesia, dapat sa sarili mo, meron kang pang-maintain. Hello? Kundi ma-high blood ka. Kundi ma-attack ka sa puso. Amen? Kundi iira ng diabetes mo. Pagka kinalimutan mo yung maintenance mo. Are you listening? Amen. Kaya nagkakaroon ng mga deliryo sa ating buhay Kristiyano. Dahil marami sa atin, maraming Kristiyano, hindi mine-maintain ang buhay Kristiyano nila sa araw-araw. Umaasa lang sila pang linggo, umaasa lang sila pang Miyerkules. Hello? Christian life is a personal life, not group life, not organizational life. It's a personal life. Amen po ba? Christian life is a personal relationship with God. It's a daily, day-to-day basis of relationship with God. Amen. Alapakan natin ang Panginoon. To fulfill His duties to the Lord faithfully. Yan si Pablo. Lagi niyang gusto magawa niya ang trabaho niya sa Panginoon ng matapat. Hindi yung pasundot-sundot. Hello? Now listen, si Pablo bilang lingkod ng Diyos, hindi siya moody sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi mahalaga kay Pablo kung ano ang emosyon niya sa paglilingkod sa Diyos. Ang mahalaga kay Pablo, anumang sitwasyon, anumang kondisyon ng buhay, magampanan niya ng may katapatan ang tungkulin niya sa Panginoon. Amen? Amen. May kakainin man mamaya ang pamilya niya o wala, ang importante sa kanya, magampanan niya ng may katapatan ang tungkulin niya sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. 1 Corinthians 9:27. Buksan niyo yung Bible niyo. 1 Corinthians